Nang makita ko ang titulo ng bahay na pinaghirapan ko, nakapangalan na sa iba doon ako natauhan. Ang asawa kong pinagkatiwalaan ko, si Daniel, kasama ang kanyang ina, may iba na palang plano para sa aming ari-arian. Ang sakit na naramdaman ko, parang sinaksak ako sa likod. Pero sa gitna ng aking pighati, may isang lihim na gumising sa akin. Isang lihim na magpaparamdam sa kanila ng totoong kahulugan ng pamilya at paghihiganti sa aking sariling paraan. Ako si Maria. 35 taong gulang na ako noon. Isang araw, akala ko'y uwi na lang ako sa karaniwang gabi. Ngunit hindi ko alam, ang hapunan na inihanda ko ay hindi pagkain, kundi isang katapusan ng lahat. Nang sandaling iyon, pagdating ko sa bahay, sinampal ako ng aking asawa, si Daniel, habang sumisigaw, alam mo ba ang oras? Sa kusina ka, inutil. Ngunit ang hapunang inihain ko sila ang nawala ng kontrol. 11:00 na ng gabi. Ang bigat ng buong araw ay parang nakadagan sa aking mga balikat. Pangarap ko lang noon ay maligamam na tubig at malambot na kama. Ngunit pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang malamig na hangin mula sa aircon. Ang lahat ng ilaw sa sala ay nakabukas. At doon, sa sopa, nakaupo ang 3 taong naghihintay sa akin na parang mga buitre. Sa gitna, ang aking asawa, si Daniel, nakadekwatro na parang hari. Sa kanan niya, ang aking biyenang babae, si Aling Carmen, na ang mga mata ay matalim na nakatitig sa akin. Sa kaliwa, ang kapatid niyang si Jocelyn, naglalaro sa kanyang cellphone, ngunit sumusulyap ng may mapanuksong ngiti. Bago pa ako makabati, tumayo si Daniel. Lumapit siya, ang mukha niya ay namumula sa galit, kararating ko lang galing trabaho, hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking kaliwang pisngi. Pak! Ang tunog ay umalinggaw sa tahimik na sala. Ang hapdi, ang init. Parang biglang nawala ang pagod sa buo kong katawan. Napahawak ako sa aking pisngi, nanginginig, tiningnan ko siya, naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi sa kanyang mga mata. Wala. Puro galit. Alam mo ba kung anong oras na, babae ka, sigaw niya sa mismong mukha ko. Gutumin mo ba kami? Sumunod ang boses ni Aling Carmen. Anong klaseng asawa ka? Kanina pa kami naghihintay dito, walang pagkain sa mesa. Ang mga kaldero mo'y walang laman. Ang ref mo'y puro tubig lang. Sumingit si Jocelyn, hindi inaalis ang tingin sa cellphone. Ate naman, pagod si kuya maghapon. Dapat pag-uwi mo, may dala kang pagkain o kaya nagluto ka na. Wala kang silbi. Tiningnan ko silang tatlo. Ang asawa kong walang trabaho. Ang biyenan kong humihingi ng libu-libong piso kada buwan. Ang bayaw kong ang trabaho lang ay matulog, kumain, at mag-shopping gamit ang extension ng credit card ko. Lahat sila nabubuhay sa pawis ko. Sa bahay na ako ang nagbabayad. At ngayon, sinisigawan nila ako dahil wala silang hapunan. Pumunta ka na sa kusina, inutil, muling sigaw ni Daniel, sabay tulak sa akin. Napasandal ako sa lalagyanan ng sapatos. Huwag kang lalabas hanggat walang masarap na pagkain. Kundi, isasampal ko sa iyo ang mga plato. Humugot ako ng malalim na hininga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isuka lahat ng galit. Ngunit hindi. Kailangan kong maging kalmado. Tumingin ako ng diretso sa mata ni Daniel. Ang takot at lungkot sa mga mata ko nawala na. Napalitan ng lamig. Sige, sabi ko sa mahinang boses. Gutom na kayo? Maghintay kayo ng 20 minuto. Ipaghahanda ko kayo ng espesyal na putahe. Ang putaheng nararapat sa inyo. Naglakad ako papuntang kusina. Hindi ko pinansin ang kanilang mga mapanuksong tingin. Isinara ko ang pinto. Sumandal ako. Ang hapdi sa pisngi ko ay wala kumpara sa sakit sa puso ko. Pero ngayong gabi, iba na. Hindi amoy ng masarap na pagkain ang lalabas sa kusinang ito. Kundi amoy ng kanilang pagbagsak, kumuha ako ng kutsilyo at sangkalan.
Tak, tak, tak. Sinadya kong lakasan ang tunog. Alam kong sa labas, nakangiti sila, iniisip na sumuko na naman ako. Ngunit walang kahit anong sangkap sa lamesa. Ang kutsilyo ay tumatama lang sa bakanting sangkalan. Bahagi ito ng palabas. Habang gumagawa ako ng ingay, ang isa kong kamay ay abala sa paghahanda ng totoong hapunan. Kinuha ko ang isang malaking silver tray na para lang sa espesyal na okasyon. Sa ibabaw nito, inilagay ko ang 3 importanteng dokumento na 3 buwan kong inihanda. Una, ang titulo ng ari-arian ng bahay na ito. Nakapangalan na sa akin. Lahat. Pangalawa, ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Ang annulment. May selyo na may mga dahilan ng verbal at pisikal na pang-aabuso. Nakabutihang palad ay naitala ng security camera na ipinakabit ko 1 linggo na ang nakalipas. At pangatlo, isang makapal na tumpok ng mga bank statement. Bawat transaksyon na ginastos nila mula sa aking pera, minarkahan ko ng matingkad na kulay. Inayos ko ang mga dokumento sa tray. Tinakpan ko ito ng makintab na takip. Perpekto. Parang isang mamahaling hapunan. 20 minuto na ang nakalipas. Oras na para sa pangunahing palabas, dala ang tray, binuksan ko ang pinto. Sa hapagkainan, nakaupo na silang 3, sabik na naghihintay. 5 taon. 5 taon na parang habang buhay. Naaalala ko pa noong una kaming magkita ni Daniel. Magkasama kami sa isang kumpanya. Siya ay maginoo, magaling magsalita. Akala ko natagpuan ko na ang lalaking para sa akin. Ang aming kasal ay simple lang, ngunit puno ng mga pangako. Mga pangakong napako. Sa unang taon, masaya kami. Ngunit unti-unting lumabas ang tunay niyang kulay. Nawalan siya ng trabaho. May problema raw sa kumpanya. Hindi niya sinabi sa akin ang totoo na natanggal siya dahil sa pagnanakaw ng pondo. Mula noon, ako na ang bumuhay sa kanya. Sinabi niyang magtatayo siya ng negosyo, pero hanggang salita lang. Ang buong araw niya ay naubos sa paglalaro ng video games at pakikipag-inuman sa mga kaibigan. Pagkatapos, lumipat sa amin ang kanyang ina, si Aling Carmen. Sabi niya, para daw may makasama kami. Pero ang totoo, para may utusan siya. Libu-libong piso ang hinihingi niya sa akin buwan-buwan. Para sa kanyang mga social gathering, sa kanyang mga luho. Ni minsan, hindi ko siya nakitang naghugas ng kahit isang plato. Sumunod ang kanyang kapatid, si Jocelyn. 25 taong gulang na, pero walang ginawa kundi matulog at mag-shopping online. Ang credit card ko ang ginagamit. Mga bagong sapatos, mamahaling bag kapag sinubukan kong kausapin si Daniel tungkol dito, ako pa ang nagiging masama. Konting bagay lang yan, Maria, sabi niya. Pamilya ko sila. Dapat tulungan natin sila. Ako ang bumubuhay sa kanilang lahat. Ang buwanang bayad sa bahay, sa kotse, sa kuryente, sa tubig. Lahat, galing sa aking pinagpaguran bilang isang certified public accountant. Gabi-gabi, umuuwi akong pagod. Pero imbes na pahinga, mga reklamo ang sasalubong sa akin. Maalat ang pagkain. Hindi maganda ang pagkaplansa ng damit. Bakit daw hindi pa ako bumili ng bagong V? Maraming beses na siyang umuuwing lasing. Minsan, kapag nagagalit, nasisigawan niya ako. May mga pagkakataong naitutulak niya ako. Pero palagi akong nagtitiis. Dahil sa hiya. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay? Ng pamilya ko. At dahil sa isang baluktot na utang na loob. Siya ang nag-alok ng kasal, dapat kong panindigan. Para sa pamilya. Ito ang palagi kong sinasabi sa sarili ko. Para sa pamilya. Ngunit ang pasensya ko, ginawa lang silang mga halimaw. Mas naging sakim. Mas naging malupit. At ako, unti-unting namatay sa loob. Ang dating masayahing Maria, naging anino na lang. Ang mga mata ko'y laging malungkot. Ang mga ngiti ko'y pilit.
Hanggang sa gabing iyon. Ang sampal na iyon. Hindi lang pisngi ko ang tinamaan. Tinamaan nito ang natitirang pag-asa sa puso ko. At doon, alam ko na. Tapos na. Ang desisyon ay hindi biglaan. Ito ay parang isang maliit na binhi na dahan-dahang tumubo sa loob ng aking puso. Nagsimula ito isang gabi pagkatapos ng isang matinding pag-aaway. Inakusahan niya akong may ibang lalaki dahil ginagabi ako ng uwi mula sa trabaho. Ang sakit. Ang pagod ko, ang sakripisyo ko, binaliwala niya. Buong gabi akong hindi nakatulog. Habang tinitingnan ko ang natutulog niyang mukha, alam kong wala nang babalikan. Wala nang aayusin. Kinabukasan, nagsimula akong kumilos. Hindi sa galit, kundi sa isang malamig na determinasyon. Ang unang ginawa ko ay ang lihim na pakikipag-usap kay Atty. Reyes, isang abogadong kilala sa mga kaso ng annulment. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Ang proseso. Ang mga ebidensyang kailangan. Sabi niya, Maria, ang kailangan natin ay patunay ng kanyang psychological incapacity. Ang kanyang pagiging irresponsable, ang kanyang pang-aabuso, lahat yan ay mahalaga. Mula noon, naging metikuloso ako. Bawat resibo ng kanilang mga pinamili, tinatago ko. Bawat bank statement na nagpapakita ng pag-agos ng pera mula sa aking account papunta sa kanila, minarkahan ko. Bawat masakit na text message, ini-screenshot ko. Isang linggo bago ang gabing iyon, nagpakabit ako ng maliliit na security camera sa sala at hapagkainan. Sabi ko kay Daniel para daw sa seguridad ng bahay. Ngunit ang totoo, para ito sa seguridad ko. Alam kong darating ang araw na kakailanganin ko ng hindi maikakailang ebidensya. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang paglilipat ng titulo ng bahay sa aking pangalan. Sa tulong ni Notaryo Publico Fernandez, isang matagal ng kaibigan ng aming pamilya, naging maayos at tahimik ang proseso. Nagbayad ako ng malaking halaga mula sa aking sariling ipon, ngunit sulit ito. Ito ang aking kuta. Ang aking santuwaryo. Hindi ko hahayaang agawin nila ito sa akin. Sa loob ng 3 buwan, habang inihahanda ko ang lahat, nanatili akong ang asawang kilala nila. Ang tahimik, ang masunurin, ang tagasalo ng lahat ng kanilang problema. Mas naging maingat ako. Mas naging mapagtiis. Hindi nila namalayan. Hindi nila naramdaman. Akala nila, kontrolado pa rin nila ako. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo akong lumalakas. Ang bawat pagtitiis ko ay mailayunin na. Ang bawat pagpapakumbaba ay bahagi na ng isang mas malaking plano. Ang katahimikan ko ay ang paghahanda para sa pinakamalaking bagyo ng kanilang buhay. Mga minamahal kong tagapakinig, siguro ay nararamdaman ninyo ang bigat ng pinagdaraanan ni Maria. Ngunit dito nagsisimula ang kanyang pagbangon. Kung kayo ay nakaranas din ng ganitong pagsubok, o may kaibigan kayong kinailangan ding maging matapang para ipagtanggol ang sarili, ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay inspirasyon para sa ating lahat. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel para sa mga susunod na bahagi ng kwento ni Maria. Mabalik tayo sa gabing iyon. Dala ko ang silver tray, dahan-dahan kong inilapag sa gitna ng hapagkainan. Ang tunog ng metal sa salamin ay nagpatahimik sa kanilang lahat. Tumayo ako sa kabilang dulo ng mesa, tinitingnan sila isa-isa. Ayan na, sarkastikong sabi ni Aling Carmen. Dapat lang na maging mabilis. Hindi lang dapat magaling sa paggawa ng pera, dapat inuuna rin ang tiyan ng asawa at biyenan. Ang tagal mo, sabi ni Daniel, nakasimangot pa rin. Sana kasing sarap yan ang paghihintay namin. Hindi ako umimik. Ano yan, ate? Tanong ni Jocelyn, iniunat ang lig. Parang walang amoy. Sige na, buksan nyo, sabi ko sa maikling salita. Iyan ang pinakamasarap na putaheng kaya kong ihandog sa inyo ngayong gabi. Ubusin ninyo.
Sa sobrang sabik, si Daniel ang unang nag-abot ng kamay. Bigla niyang itinaas ang takip. Ang tunog nito nang bumagsak sa mesa ay malakas. Ngunit mas malakas ang katahimikang biglang bumalot sa buong silid. Walang mainit na usok. Walang amoy ng pampalasa. Sa ibabaw ng tray, mayroon lamang isang tumpok ng mga papel. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ang kanyang mukha, na kanina'y pula sa galit, ay unti-unting namutla habang binabasa niya ang pamagat ng dokumento sa ibabaw. Ano-ano to? Nanginginig niyang tanong. Nasaan ang pagkain? Sigaw ni Aling Carmen, sabay agaw sa pinakakapal na tumpok ng papel. Bakit mga dyaryo ang binibigay mo sa amin? Nababaliw ka na ba, Maria? Ngunit nang makita niya ang mga numerong minarkahan ng matingkad na kulay sa mga bank statement, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano-ano ito? Si Jocelyn, na mas mabilis na nakaintindi sa sitwasyon, ay kinuha ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Pagkatapos ng mabilis na pagbasa, napatingin siya sa akin, nakanganga. Kuya, gusto ni ate ng annulment. Biglang sumabog ang lahat. Inihagis ni Daniel ang titulo ng ari-arian sa mesa. Tumayo siya at nanginginig na itinuro ako. Annulment? Sino ka para i-annul ako? At itong titulo ng bahay, bakit pangalan mo lang ang nakalagay? Nasaan ang pangalan ko? Niloko mo ba ako? Ngumiti ako. Isang napakatamis na ngiti, ngunit malamig at tumatagos. Daniel, sabi ko, diretso sa kanyang mga mata. Ang bahay na ito ay sa akin. Legal at moral. Ang orihinal na kopya ng titulo ay nasa safe deposit box sa bangko. Kaya kahit punitin mo iyan, walang silbi. Bumaling ako kay Aling Carmen. At Aling Carmen, bawat sentimo na ginastos ninyo mula sa pera ko, nakalista dyan. At simula sa sandaling ito, pinalalayas ko na kayong lahat sa bahay ko. Anong karapatan mo? Sigaw niya. Bahay ito ng anak ko. Anong anak? Tumawa ako. Ang anak na binubuhay ng asawa? Ang anak na hinahayaang laitin ng ina ang kanyang asawa? Hindi ba ninyo alam, 1 taon nang walang ambag si Daniel sa bahay na ito? Kahit ang ilaw na nabibigay liwanag sa inyo ngayon, ako ang nagbabayad. Nagingit-ngit si Daniel. Alam kong gusto niya akong saktan ulit. Lumapit siya. Ang kapal ng mukha mo. Bawiin mo ang sinabi mo, kundi ano, hinamon ko siya. Sasampalin mo ako ulit. CJ. Ang security camera sa itaas, naitala na ang unang sampal mo. Isang hawak mo pa sa akin, diretso ang recording na iyan sa abogado ko. Gusto mo, bukod sa annulment, may bonus pang kasong kriminal para sa domestic violence. Natigilan si Daniel. Tumingala siya at nakita ang maliit na kamerang kumikislap sa sulok. Nalaman niyang nahulog siya sa aking patibong. Kumuha ako ng 3 malalaking itim na garbage bag mula sa isang sulok. Hinagis ko ito sa kanilang paanan. Ano to? Gulat nilang tanong. Mga gamit ninyo, sabi ko. Kinolekta ko na kaninang hapon habang nasa mall kayo. Ang mga damit, sapatos at personal na gamit ninyo, nandyan na. Hindi niyo na kailangang umakyat. Nakalock na ang mga kwarto ninyo. Ang susi, itinapon ko na. Sinimulan kong bilangin ang huling 10 segundo ng kanilang buhay sa bahay na ito. 1, 2, 3, hindi sila makapaniwala sa una. Ngunit nang makita nila ang determinasyon sa aking mga mata, alam nilang hindi ako nagbibiro. 4, 5, di. Nanginginig na pinulot ni Daniel ang isang garbage bag, sinigawan niya si Jocelyn na tumigil sa pag-iyak at tumulong. Tinulungan din niya ang kanyang ina na si Aling Carmen na nagkukunwaring nahihirapan huminga. 6, 7, dali-dali silang naglakad patungo sa pinto. Habang binubuksan ko ito, isang malakas na hangin ang pumasok, dala ang mga patak ng malakas na ulan. Parang ang kalikasan mismo ay sumasang-ayon sa aking paglilinis. 8, 9, di. Nang tumapak ang huling paa ni Aling Carmen palabas ng pinto,
isinara ko ito ng malakas. Kalabog. Agad kong inilock ang double lock at isinara ang safety latch. Narinig ko ang malalakas na katok mula sa labas. Si Daniel, sumisigaw ng pangalan ko. Mga mura na naging pakiusap. Sumilip ako sa bintana. Doon, sa labas, nanginginig silang tatlo sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa. Ang mga garbage bag ay mukhang mas kaawa-awa. Ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng aming mga kapitbahay. Nagsimulang bumukas ang mga ilaw sa mga katabing bahay. Nakita ito ni Daniel. Bigla siyang nagbago ng taktika. Hindi na siya nagmumura. Nagsimula siyang sumigaw na parang biktima. Tulungan ninyo kami. Ang asawa ko, nabaliw na. May sakit sa puso ang nanay ko. Si Aling Carmen, na may likas na talino sa pag-arte, ay biglang bumagsak at nagkunwaring hinimatay. Si Jocelyn ay umupo sa tabi niya, umiiyak ng malakas. Isang perpektong drama. Ngunit handa ako. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang security office ng aming subdivision. Sinabi ko kay Mang Tonyo, ang security chief, na may mga estrangherong nanggugulo sa harap ng aking bahay. Ilang sandali lang, dumating ang patrol car. Si Mang Tonyo at dalawa niyang tauhan ay mabilis na lumapit. Binuksan ko ng bahagya ang pinto. Mang Tonyo, pakiusap, paalisin ninyo ang mga taong ito, sabi ko ng malakas para marinig ng mga usiserong kapitbahay. Hindi na sila residente ng bahay na ito. Hiwalay na kami at ang bahay na ito ay pag-aari ko. Pinipilit nilang pumasok at nanggugulo. Sinubukan ni Daniel na magpaliwanag. Sir, bahay ko po ito. Ngunit si Mang Tonyo ay matagal ng security dito. Alam niya kung sino ang laging nagbabayad ng buwanang duwis. Ako. Alam din niya kung sino ang laging umuuwing lasing at nag-ingay. Si Daniel. Hinawakan ni Mang Tonyo si Daniel sa braso. Pasensya na, Sir Mateo. Si Maam Maria ang legal na may-ari. Pakiusap, umalis na po kayo. Dinala nila si Daniel palayo. Si Aling Carmen, na kanina ikihinimatay, ay biglang nagkamalay at tumayo. Habang sila'y papalayo, humarap si Daniel. Ang susi ng kotse. Ang wallet ko, sigaw niya. Ihagis mo man lang ang susi. Ngumiti ako. Anong kotse, Daniel? Ang itim na sasakyan. Nakapangalan sa akin yon. Ang huling bayad galing sa bonus ko. Kaya sa akin ang kotse. Ang susi itinago ko na. At ang wallet mo. Naiwan mo. Pero ang lahat ng credit card dyan, mga extension ko lang. 5 minuto na ang nakalipas, kinansela ko na lahat. Kaya wala ring silbi yan sayo. Natulala siya. Ang mukha niya ay puting-puti. Dinala na sila ng mga security palabas ng gate. Muli kong isinara ang pinto. Inilock ko ito. Sa labas, patuloy ang buhos ng ulan. Ngunit dito sa loob ng aking bahay, napakatahimik. Napakapayapa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman kong tunay na nakauwi na ako. Ang bigat sa aking mga balikat, biglang nawala. Sumandal ako sa pinto, huminga ng malalim at mumiti. Ngayong gabi, makakatulog ako ng mahimbing. Napakahimbing. Nang gabing iyon, pagkatapos kong isara ang pinto, tanging ang tunog ng malakas na ulan ang aking narinig. Ngunit para sa kanila, alam kong ang gabing iyon ay higit pa sa ulan. Ito ang simula ng pagbagsak. Sige, sabihin na nating hindi ako nagdiriwang. Subalit, hindi ko rin naman maitatanggi na may bahagi sa akin ang nakaramdam ng kagaan. Ang katarungan, sa wakas, ay nagsisimulang gumulong. Basang-basa, giniginaw at walang materhan. Iyan ang sumalubong kina Daniel, Aling Carmen, at Jocelyn ng gabing iyon. Naglakad sila sa gitna ng ulan, hinahabol ang huling bus. Ngunit puno iyon. Walang masakyan. Nagtatakbo sila patungo sa pinakamalapit na karinderya na may bubong,
ngunit sarado na. Ang kanilang mga tiyan kumakalam. Ang kanilang mga damit kumakapit sa lamig. Para silang mga basang sisiw na nawala ng pugad. Daniel, ano ba to? Bakit tayo nandito? Ang galit na bulong ni Aling Carmen, nanginginig sa ginaw. Malamig, kuya, ani Jocelyn, umiiyak pa rin. Gutom na ako. Sinubukan ni Daniel na mag-isip. Wala siyang wallet. Naiwan iyon sa loob ng bahay. Ang susi ng kotse wala rin. Ang cellphone ni Jocelyn hawak pa niya. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan. Ngunit isa-isa sila ay tumanggi. May sakit daw ang anak, may problema sa trabaho, o kaya hindi man lang sumasagot. Ang mga dating kasama niya sa inuman, sa sugal, sa paglalakwatsa, biglang naglaho. Nawala. Parang bula. Ilang oras silang naglakad, naghahanap ng pwedeng silungan. Nauwi sila sa isang lumang inuupahang kwarto sa pinakadulong bahagi ng Maynila. Isang maliit, madilim at amoy-amag na kwarto. Ang sahig, basa. Ang bubong, tumutulo. Ang mga pader, maihalong amoy ng ihi. Ang mga lamok, nagliliparan. Para silang mga patay na lumakad sa kanilang sariling libingan. Kinabukasan, maaga pa, nagising si Daniel. Ang katawan niya ay nananakit, ang lalamunan niya ay tuyo. Ang mga mata niya ay namumula sa pagod at gutom. Ngunit kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang hanapin ang kanyang trabaho. Kailangan niyang bumalik sa opisina. Kailangan niyang makakita ng pera. Kahit papaano, kailangan niya itong ayusin. Nang makarating siya sa kanyang dating opisina, iba na ang pakiramdam. Ang mga tingin ng mga dating kasamahan kakaiba. Ang receptionist hindi na umingiti sa kanya. Dire-diretso siyang pinapasok sa opisina ng kanyang boss. Nakita niya roon ang dalawang lalaking hindi niya kilala. Mga auditor. Mula raw sa isa sa pinakamalaking audit firm sa bansa. Isang firm na alam niyang kaanib ng aking pinagtatrabahuhan. Daniel, sabi ng kanyang boss na walang emosyon. May masama akong balita. May nakita kaming anomalya sa iyong mga account. Mahigit 1,500,000 piso ang nawawala. Nanlamig ang buong katawan ni Daniel. Sir, hindi po totoo yan. Wala po akong kinalaman dyan. Ngunit ipinakita ng mga auditor ang lahat ng ebidensya. Mga dokumento, bank statement, lahat ay may selyo. Nakita ko iyon sa mga pahayagan, sa mga balita. Ang pagkawala ng pera sa kanyang kumpanya. At ang mga ebidensya, tila hindi maikakaila. Sa huli, ipinabalot sa kanya ang kanyang mga personal na gamit. Sa harap ng kanyang mga dating kasamahan, lumabas siya, bitbit ang isang maliit na kahon. Naramdaman niya ang mga matatalim na tingin, ang mga bulong, ang mga tawa. Ito ang pinakamasakit na kahihiyan sa kanyang buhay. Ang dating mapagmalaki, ngayon ay isang kinamumuhian. Bumalik si Daniel sa inuupahang kwarto. Nandoon pa sina Aling Carmen at Jocelyn, naghihintay. Nang makita nila ang malungkot na mukha ni Daniel at ang kanyang daladalang kahon, alam na nila ang nangyari. Natanggal ako, mahinang sabi ni Daniel. Wala na tayong pera. Wala na akong trabaho. Nagsimulang sumigaw si Aling Carmen. Wala kang silbi. Isa kang inutil. Dahil sa'yo, nawalan tayo ng lahat. Sumingit si Jocelyn. Kuya, ang tanga-tanga mo naman. Bakit ka nagpabayad sa ibang tao? Bakit mo hinayaang mangyari to? Nagsigawan sila, nagsisisihan. Naglabasan ang lahat ng baho. Ang lahat ng selfishness. Ang lahat ng kapaitan. Nagbangayan sila hanggang sa maubos ang kanilang lakas. Ang nakita ko sa kanilang pagbagsak ay hindi lang isang trahedya. Ito ay isang paalala na ang lahat ng binhi ng kasamaan na itinanim mo, aanihin mo balang araw. Nang gabing iyon, habang mahimbing akong natutulog sa aking sariling kama, sa kanilang madilim at basang kwarto, isang mas malaking trahedya ang naganap.
Nakatulog si Daniel sa pagod. Nakatulog din si Aling Carmen, humihikbi. Si Jocelyn, ang babaeng walang inisip kundi ang sarili niya, ay nakakita ng pagkakataon. Sa isang maliit na bag na dala ni Daniel, naroon ang kanyang lumang relos at mga hikaw ni Aling Carmen na naibenta niya sa murang halaga, mga ilang libong piso. Ang tanging pera nilang pinagkakatiwalaan. Dahan-dahan, kinuha ni Jocelyn ang bag dahan-dahan, lumabas siya ng kwarto. At dahan-dahan, naglaho siya sa dilim. Iniwan niya ang kanyang kapatid at ang kanyang ina, mag-isa, sa gitna ng paghihirap. Kinabukasan, paggising ni na Daniel at Aling Carmen, huli na ang lahat. Wala na si Jocelyn. Wala na ang kanilang pera. Ang huling pag-asa, naglaho. Nang araw ding iyon, pinalayas sila ng may-ari ng kwarto dahil hindi sila nakabayad. Walang bahay, walang pera, at ngayon wala ng kapamilya. Sa isang iglap, nawala ang lahat, samantala, habang ang mundo ni na Daniel ay unti-unting gumuguho, ang akin naman ay tila lumiliwanag. Nang mawala ang bigat ng nakaraan, nakahinga ako ng maluwag. Ang bahay na punong-puno ng masamang alaala, na ibinayad ko ng buong paghihirap, ay ipinagbili ko. Milyon-milyong piso ang aking nakuha. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil kailangan ko ng bagong simula, isang malinis na kanvas. Sa halip na isang malaking bahay na laging puno ng ingay at problema, pinili ko ang katahimikan at ang ganda ng modernong buhay. Bumili ako ng isang eleganteng condominium unit sa gitna ng Makati, o sabihin na nating Sagis. Isang mataas na gusali na may malawak na tanawin ng syudad. Ang mga ilaw sa gabi, parang milyon-milyong bituin. Ang hangin, sariwa at malinis. Sa loob ng 5 taon, hindi ko naranasan ang ganitong kapayapaan. Ang tunog ng orasan na tumitiktak, ang marahang ihip ng hangin sa bukas na bintana, ang mga bagay na dating simple, ngunit ngayon ay napakalaking regalo. Ang aking karera, biglang umangat. Mula sa pagiging isang senior accountant, ako ay na-promote bilang senior partner sa aming auditing firm. Binigyan ako ng sariling opisina, sariling kotse ng kumpanya, at mayroon na rin akong personal assistant. Ang dating Maria na laging balisa, laging nakakunot ang noo, ngayon ay naging mas maligaya. Ang aking pananamit ay nagbago rin. Mula sa simpleng kasuotan, naging mas elegante ako, mas moderno, at mas propesyonal. Hindi dahil sa gusto kong magpakitang gilas, kundi dahil ito ang natural na pagbabago ng isang babaeng nakalaya na sa kanyang mga tanikala. Ang pinakamahalagang pagbabago ay ang pagtatapos ng aming kasal. Ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal, sa wakas, ay inaprubahan. Hindi na kailangan pa ang presensya ni Daniel sa korte. Ang mga ebidensyang nakalap ko, lalo na ang mga video mula sa security camera, ang kanyang kapabayaan, at ang kanyang pang-aabuso, ay sapat na. Idineklara ng hukuman na invalidated ang aming kasal. Nang marinig ko ang balitang iyon, pakiramdam ko'y nabunutan ako ng tinik. Ang mga tanikala ay tuluyang naputol. Ang bigat na matagal kong dinala, naglaho na. Malaya na ako. Habang ako ay lumilipad pataas, sila naman ay bumagsak. Nabalitaan ko, mula sa mga kakilala, ang kanilang sitwasyon. Si Daniel, ang dating mayabang na asawa, ngayon ay isang kargador sa palengke ng Quiapo. Araw-araw, nagbubuhat siya ng mga mabibigat na sako ng gulay at prutas. Ang kanyang mga kamay makakapal. Ang kanyang katawan masakit. Ang kanyang amoy, hindi na ang dating formal na pabango, kundi amoy pawis at lupa. Ang dating Daniel na ayaw magtrabaho, ngayon ay napilitang gumawa ng pinakamabigat na trabaho, sa ilalim ng matinding sikat ng araw at ulan. Si Aling Carmen, ang dating reyna ng luho at pagmamalaki, ay nagkaroon ng mild stroke. Hindi ko nalaman kung saan, ngunit sinabi ng balita na nakita siya sa isang barong-barong, naka-wheelchair, at halos hindi na makapagsalita. Naging bedridden siya, nakaratay sa isang maruming kwarto. Ang kanyang mga daing naririnig ng mga kapitbahay.
Ang dating naggagandahang biyenan, ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili, umaasa sa awa ng iba. Ang kanyang isip tila malabo na rin. At si Jocelyn. Ang balita tungkol sa kanya ay mas mabilis kumalat. Nahuli raw siya sa isang malaking mall sa Metro Manila, nagnanakaw ng mamahaling bag, ipinalabas siya sa telebisyon, sa mga social media. Ang dating mapagpanggap na dalaga, ngayon ay nakasuot ng uniforme ng preso. Ang lahat ng kasakiman at luho niya, nauwi sa kahihiyan at pagkakakulong. Sa gabi, habang nakatanaw ako sa nagliliwanag na syudad, naaalala ko ang lahat. Ang bawat sakit, ang bawat luha, ang bawat sakripisyo. Ngunit ngayon, hindi na iyon nagdudulot ng kirot. Sa halip, ito ay nagpapaalala sa akin ng aking lakas. Ang lahat ng nangyari humubog sa akin. Nagturo sa akin ng mga aral na hindi ko matututunan sa ibang paraan. Natuto akong pahalagahan ang kapayapaan. Natuto akong mahalin ang aking sarili. At higit sa lahat, natuto akong lumaban. Hindi sa galit, kundi sa katotohanan. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, mga minamahal kong tagapakinig, tulungan niyo po akong magkomento ng isa sa ibaba, para malaman ko na may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon upang ipagpatuloy ko ang huling bahagi ng kwento ni Maria, ang luha sa katahimikan. Salamat po. Lumipas ang mga taon. Ang aking buhay, tulad ng isang halaman na muling sumibol matapos ang matinding tagtuyot, ay naging mas lunti at mas malago. Hindi lang ako naging matagumpay sa aking propesyon, kundi naging daan din ako upang makatulong sa iba. Itinayo ko ang isang charity foundation, ang Puso ng Pag-asa, na naglalayong tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at ang mga mahihirap na pamilya. Nagsimula rin akong magtayo ng sariling chain ng mga botike, nag-aalok ng mga dekalidad na damit sa abot kayang presyo. Ang lahat ng ito ay hindi para sa akin, kundi para sa mga tulad ko na naghahanap ng pag-asa. Isang araw, nagkaroon kami ng isang malaking charity event sa isang sikat na hotel sa Maynila. Naghanda kami ng mga masasarap na pagkain, menu delda, at mga financial assistance. Ito ay para sa mga taong nangangailangan, walang pinipili. Personal akong nakipagkamay at nagbigay ng mga sobre sa bawat isa na dumalo. Gusto kong iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Habang ako ay naglalakad sa pila, nakangiti, nagbibigay ng pag-asa, bigla akong natigilan. Sa dulo ng pila, may isang lalaking nagtutulak ng isang lumang wheelchair. Ang lalaking iyon, payat, marumi at mabaho ang kasuotan, ay si Daniel. At sa wheelchair, nakaupo si Aling Carmen. Ang kanyang mukha, halos hindi na makilala. Ang kanyang mga mata, malabo. Ang kanyang katawan, halos butot balat na lamang. Ang lahat ng kanyang pagmamalaki at kayabangan, naglaho na. Napakasikip ng dibdib ko. Hindi sa galit, hindi sa awa, kundi sa isang matinding pakiramdam ng kawalang saysay. Para silang mga multo mula sa nakaraan. Tumigil ako sa harap nila. Tumingin ako kay Daniel. Ang kanyang mga mata lumaki sa gulat. Nakita niya ako. Ang dating Maria na kanyang sinasaktan, ang babaeng kanyang minamaliit, ngayon ay nasa harap niya, malinis, matikas, at puno ng dignidad. Nagbigay ako ng aking profesional na ngiti. Ang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Ang ngiting para sa lahat, walang pinipili. Kinuha ko ang isang plate ng masarap na pagkain at isang sobre. Iniabot ko ito kay Daniel. Tuloy po, sir, sabi ko, ang aking boses, kalmado at walang emosyon. Para po sa inyo at sa nanay ninyo. Tiningnan ako ni Daniel. Ang kanyang mga mata na puno ng luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang pagkain at ang sobre. Maria D. Narinig kong mahinang sabi niya. Ang kanyang boses, basag. Ang kanyang mukha, puno ng pagsisisi at kahihiyan. Ngunit hindi ako umimik. Hindi ko siya tiningnan ng matagal. Hindi ko ininda ang kanyang pagmamakaawa.
Ang lahat ng nararamdaman ko para sa kanya, matagal nang namatay. Walang puwang para sa pagmamahal. Wala ring puwang para sa awa. Ang tanging naroon ay ang isang malamig na pagkilala sa isang taong dating bahagi ng aking buhay, ngunit ngayon ay isang estranghero na lamang. Pagkatapos kong ibigay ang pagkain at sobre, bahagya akong tumango. Tuloy po ang pila, may mga naghihintay pa po, sabi ko sa susunod na tao. Nagpatuloy ako sa aking ginagawa, iniwan si Daniel at Aling Carmen. Nakita ko silang umupo sa isang sulok. Nakita ko si Daniel na dahan-dahang pinakain si Aling Carmen. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga luha sa pagkaing masarap. Ang pagkaing dapat sana ay kanilang natatamasa noong una pa. Ngunit ngayon, ito ay nabahira ng kapaitan at pagsisisi. Nang matapos ang event, sumakay ako sa aking mamahaling sasakyan. Hindi ako lumingon. Hindi ko sila hinanap. Ang kanilang mundo, hiwalay na sa akin. Ang kanilang pagbagsak, hindi na aking responsibilidad. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa bintana ng aking sasakyan, para akong nakarinig ng isang bulong. Ang katarungan ay hindi laging nagmumula sa sigaw. Minsan, ito ay nagmumula sa isang tahimik na pagtanggi. Isang tahimik na pagtalikod ng gabing iyon habang nasa loob ng aking maluwag na kondominium, nakatanaw ako sa nagliliwanag na syudad. Ang mga ilaw parang kumikinang na mga aral ng buhay. Sa kabilang dako, alam kong si Daniel, kasama ang kanyang inang may sakit, ay nasa isang madilim na sulok. At doon, sa gitna ng kanilang paghihirap, sana ay natututo sila. Para kay Daniel, sana ay naaalala niya ang lahat. Ang bawat pagmamalaki ng kanyang ina, ang bawat pagmamaliit sa akin. Naaalala niya siguro kung paano siya pinalaki ni Aling Carmen, laging pinoprotektahan mula sa responsibilidad, laging binibigyan ng lahat ng gusto. Tinanggap niya iyon bilang isang karapatan, isang bagay na dapat niyang matamo. Hindi niya nakita ang pagmamahal na may kaakibat na pagkasira. Ang pagmamahal na lumikha ng isang halimaw na walang responsibilidad, walang utang na loob. Naaalala niya kaya ang mga kasinungalingan niya? Ang kanyang panloloko. Ang bawat sampal, bawat tulak, bawat pambabastos. Naaalala niya kaya ang mga sakripisyo ko? Ang mga gabi kong pagod na pagod, nagtatrabaho para lang may ipangtustos sa kanilang luho. Ang mga pagkaing inihanda ko na kanilang kinamuhian. Ang bawat pagmamahal na aking ibinigay na kanilang sinayang. Ang pagsisisi, tulad ng isang nagdiningas na apoy, ay sana ay unti-unting sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ang pagsisising dumating na huli na, ngunit kailangan niyang maranasan. Para sa akin, ang mga aral ay mas malinaw. Habang nakaupo ako sa tahimik na sala, iniisip ko ang limitasyon ng pagiging martir. Ang pagmamahal, ang kabutihan, ay may hangganan. Kailangan kong hanapin ang balanse sa pagitan ng pagiging mabuti at pagprotekta sa aking sarili. Hindi ibig sabihin na dahil mahal mo ang isang tao, hahayaan mo na siyang saktan ka. Hindi ibig sabihin na dahil pamilya mo, hahayaan mong abusuhin ang iyong kabaitan. Ang tunay na pagmamahal ay dapat may kasamang respeto at responsibilidad. Ito ang laging sinasabi sa simbahan, ang pagpapatawad. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalilimutan mo ang sakit o hahayaan mo itong mangyari muli. Ang pagpapatawad ay para sa sarili, upang makalaya ka mula sa bigat ng galit. Ngunit ang pagtatanggol sa sarili ay isang karapatan. Isang karapatan na ibinigay sa bawat isa upang hindi ka maging biktima. Naisip ko ang aral para sa mga anak. Ang halaga ng pagiging mapagpasalamat. Ang halaga ng responsibilidad. Sina Daniel at Jocelyn, pareho silang sinira ng kanilang kasakiman. Ang kanilang pagkamakasarili ang nagtulak sa kanila upang mawala ang lahat. Hindi nila pinahalagahan ang pagmamahal, ang suporta. Inakala nilang karapatan nila ang lahat. Ngunit ang pagmamahal, lalo na ang pagmamahal ng magulang o ng asawa, ay hindi dapat ipagwalang bahala. Hindi ito isang bagay na dapat mong gamitin at itapon. Ito ay isang regalo na kailangan mong ingatan.
Ang unconditional love o pagmamahal na walang kondisyon ay hindi lisensya upang mang-abuso. Hindi ito dahilan upang maging tamad, mapagmataas, o walang respeto. Ang pagmamahal ay nangangailangan ng pagtutulungan ng paggalang. At kapag nawala ang mga iyon, kahit gaano pa katindi ang pagmamahal, ito ay mawawala rin. Ito ang mga aral na natutunan ko sa katahimikan ng aking pag-iisa. Mga aral na nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ang buhay ay puno ng mga aral. At sa bawat pagsubok, mayroong isang pagkakataon upang lumago. Sa dulo ng aking kwento, nalaman ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti. Hindi ang pagpapakita ng galit, kundi ang pagpili ng kapayapaan at katarungan sa pinakamahabang paraan. Maraming nagsasabi na ang pinakamatalinong paghihiganti ay ang pamumuhay ng isang masaya at matagumpay na buhay. At totoo iyon. Ngunit para sa akin, higit pa doon. Ang katarungan na aking pinili ay hindi ang pagbato ng mga salita o ang pisikal na pananakit. Ito ay ang pagpapakita ng katotohanan. Ang pagpapahintulot sa batas ng karma na umiral. Ang katahimikan ko dati ay hindi kahinaan. Ito ay pag-ipon ng lakas. Bawat araw na tiniis ko, bawat luha na pinahid ko, ay nagbibigay sa akin ng pundasyon upang makatayo. Nagbigay sa akin ng oras upang mag-isip, magplano at kumilos sa tamang panahon. Ang kabutihan, tulad ng isang buto, ay maihalaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lupa. At minsan, ang pagtanggi sa kabutihan sa mga taong hindi nararapat ay hindi kasamaan. Ito ay pagtatanggol sa sarili. Naaalala ko ang mga sinabi sa akin ng isang matanda noon. Anak, patawarin mo ang sarili mo. Hindi ka kasalanan. At hayaan mong ang Diyos ang magbigay ng katarungan. Dahil sa dulo, ang katarungan niya ang pinakamatalim na sandata. Pinatawad ko ang aking sarili dahil sa pagtitiis ko. Pinatawad ko ang aking sarili dahil sa pagpayag kong masaktan ako. At hinayaan ko na ang kapalaran ang kumilos. Ang matalinong paghihiganti ay hindi naglalayo na sirain ang kapwa. Ito ay isang anyo ng paggising sa moralidad. Kahit gaano ito kasakit. Ito ay isang paraan upang harapin nila ang kanilang karma. Upang malaman nila ang halaga ng bawat desisyon, ng bawat salita, ng bawat gawa. Ang paghihirap na kanilang dinaranas ngayon ay hindi ko kagagawan. Ito ay bunga ng kanilang sariling mga pinili. Ngayong gabi, habang nakahiga ako sa aking malambot na kama, walang takot. Walang bangungot. Ang aking puso, payapa. Ang aking isip, malinis. Natutulog ako ng mahimbing dahil alam kong ginawa ko ang tama. Hindi ko sila inapi. Hindi ko sila sinaktan. Ibinigay ko lang sa kanila ang kanilang karapatan. Sa isang lugar sa labas, alam kong patuloy pa rin ang paghahanap ni Daniel sa kanyang sarili. Patuloy ang kanyang pagdanas ng paghihirap, kasama ang kanyang inang may sakit. Isang paalala na ang lahat ng biyaya na iyong tinatapon ay babalik sa iyo, sa mas masakit na paraan. Isang paalala na ang kayabangan at kasakiman ay may malaking kapalit. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkatalo ng iba, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa puso, kasaganahan sa buhay, at kalayaan mula sa mga nagpahirap sa iyo. Ito ang aral ng buhay at ito ang aking kwento. Ang kwento ni Maria, nagtatapos na rito. Ano kaya ang iyong saloobin sa mga desisyon ni Maria? Kung ikaw kaya ang nasa kanyang sitwasyon, may iba ka pa kayang gagawin? Ibahagi niyo po ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Sinisikap ko pong basahin ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nakapukao ng inyong damdamin o nagbigay sa inyo ng inspirasyon, huwag pong kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa mga mahal nyo sa buhay na sa tingin nyo ay magagandahan din dito. At mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan para hindi nyo po mapalampas ang mga susunod pang mga kwentong puno ng misteryo at aral. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento, at sino ang makapagsasabi, sa susunod na pagkakataon baka ikaw na ang magiging boses ng luha sa katahimakan.